Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back po sa aking channel. Nandito po tayo ngayon sa Old Parks po, malapit po sa The Mansion, at tayo po ay mamamasyal at atin pong ipapasilip yung mga ilang markers na sinabi po sa atin ng isang retiradong sundalong Amerikano, na kung saan sinabi niya na may deposito daw dito sa mga old parks sa Baguio, na kung saan kabilang po itong ating pupuntahan at ating ipapasilip sa inyo ang mga marka na sinabi po sa atin. So hali kayo, samahan niyo po ako sa pag-explore dito po sa The Mansion, mga ka-treasure hunter. Po tayo sa Old Parks, mga ka-treasure hunter, at atin pong ipapakita sa inyo ang ilang mga magagandang tanawin na kabilang sa bakas ng mga nananakop sa ating bansa, at yung mga semento na ating ipapakita. Ito, mga treasure hunter, makita ninyo yan. Yan po ay isang buhos na makapal. Yan po ay isa sa target na giveaway. But hindi natin mapapakialaman ito sapagkat ito ay nandito po sa syudad at maraming tao dito namamasyal. Kung mapapansin ninyo, kung malayo tayo, yan, ay may layer yung kwan, may para siyang guhit sa gitna. Yan o, kita ko sa inyo, yan yung group. Maaaring may giveaways dyan na ilang tiraso na kung saan isang bar or nandun po sa loob ng buhos na yan. Hindi natin pwedeng basagin sapagkat madaming tao dito, mga ka-treasure hunter. Pinakita lang natin sa inyo ang target sana, subalit di natin pwedeng pakialaman. Ito po ay sinabi sa atin ng isang retiradong sundalong Amerikano, na kung saan sinabi niya yung mga giveaways dito. Maging sa The Mansion ay tuturo ko sa inyo kung saan banda dyan ang nakatagong sikretong mga gold coins. Yun po ang sinabi sa atin. At kung makuha sa tingin, hanggang tingin na lang, mga ka-treasure hunter. So, ikot po tayo. So nag-iisa lang po yung simento na yan, mga ka-treasure hunter. Wala ka nang makikita sapagkat yan ay parks at hindi pwedeng galawin yan. Yan ay katabi ng puno na malaki. Itong puno na malaki ay wala na, putol na. Ito yung marker. Yan. So yung giveaway, ilang meters lang yan eh, 1, 2, 3 meters 3 meters or 4 meters mula po sa marker, yung simento na yan, na old cement. Silip pa tayo ng ibang lugar dito. Yung lugar dito ay pasyalan po, mga ka-treasure hunter. Yan. Ito po ay lumang pasyalan. Yan. So bago tayo dumako dun sa taas, ay tour ko muna kayo dito. Ito, mga ka-treasure hunter, itong sign na ito, kung papansin ninyo, may tuldok siya na dalawa. Ayan, may kahulugan yan, mga ka-treasure hunter. Ang tinutukoy niyan ay small road, yung lumang daanan. Yun po ang tinutukoy niyan, yung dalawang dots na yan. Small road ang kanyang tinutukoy. So sa itaas ng konti, yun yung small road na tinuro natin, yung may simento doon. So ito po yung sign niya.
na kung saan nagtuturo doon. Nakaharap po doon sa taas sa small road, nandun sa may simento na parang box. So ito po yung sign na yan. Dali luma na po talaga yan. Natakpan pa yung isa. So marami po dito. Doon siya nakaharap yung small road, doon sa itaas. So yan po ay ating binlog na lang sapagkat mahirap po yung kunin, mga kapresyonado. Mahirap nating makuha yan, kaya hanggang vlog na lang po tayo. So akit po tayo sa itaas ng The Mansion. So dito po ang daan sa taas, The Mansion. Sa taas tayo dadaan. Pansin nyo ba ito, mga ka-treasure hunter, itong daanan na ito? Ito yung tinutukoy ng dalawang butas sa ibaba. Ang tinutukoy niya ay small road. So kung mapapansin ninyo, ito yung tinutukoy ng dalawang butas na treasure sign dito po sa Old Park. At yung simento ay distansya niya mula po dito sa small road ay siguro mga ano yan, 15 meters o 10 to 15 meters. So nandun yung simento, doon sa taas. Ayun, ayun, yun sa gilid. Gilid po yan ng road talaga. So yun po yung treasure sign na yun, na giveaway yan, mga ka-treasure hunter, sapagkat yung malaki po ay ituturo natin dun sa itaas ng The Mansion. So samahan niyo ako, mga ka-treasure hunter. Explore na lang tayo sapagkat di natin pwedeng pakialaman yan. So dito tayo dadaan ngayon. Aakyat tayo dito sa hagdanan sa mansion na ito, sa taas yan. So naglalakad po tayo, mga ka-treasure hunter. Dito tayo ngayon sa paakyat papuntang The Mansion. So kung mapapansin niyo, malinaw po ang kalsada ngayon sapagkat New Year nung nakaraang mga araw. Wala masyadong sasakyan, mga ka-treasure hunter. Tara, akyat pa tayo. Bago tayo umakyat, mga ka-treasure hunter, daan muna tayo dito sa itaas. Tingnan natin yung box na yun kanina na pinasilip ko sa inyo. Ayan siya, oh. Kita sa taas ng highway. Yan, yan yung giveaway, mga ka-treasure hunter. Mapapansin ninyo pa, parang mata pa sa gilid. Saka yung sign na puno, yan. Naputol na yung puno. Yan yung sinabi sa atin. Yan siya. So Old Park talaga yan. So continue tayo paakyat. Mga ka-treasure hunter, nakita yung puno na yan. Yan, sobrang laki. Tatlo sila magkasunod. Tapos wala nang susunod yan. Isa, dalawa, tatlo. So may ibig sabihin yan, ang tinuturo niya naman doon sa circle na yan. May tunnel kasi sa ilalim dito eh. Paakyat ng The Mansion. So dito tayo ngayon, mga ka-treasure hunter, dito sa hagdanan na pasyalan. So itong hagdanan na pasyalan na ito ay sobrang luma na ito. At isa sa may sekreto. Isang marker din ito, mga ka-treasure hunter. At ang layo nito, mga 50 meters mahigit pataas ito. Almost 100 meters ito. Mga 100 meters nga sa tingin ko, mga ka-treasure hunter. At ito po ay hagdanan. Aakyat tayo taas. So, mapapansin ninyo, yan, may mga marka po ito na circle. Yan. Luma na po yan, white cement po ang tawag yan. So ito ay ini-improve lang. Kung mapapansin ninyo yung semento ko, ang lalaki na sa sobrang tagal yan. Ito po ay isa po sa marka ng mga Japanese Imperial Army. Sinemento ito
na-improve na ito, pero dati lupa pa ito mga ka-treasure hunter. So maaaring yung mga marka dito na iba ay hindi gawa ng mga Hapon, kundi gawa na rin ng mga nag-construction dito. Pero itong hagdanan na ito ay dati na ginawa talaga ito. Amerikano ang unang gumawa nito, sinundan ng mga Hapon dahil may tunnel dito sa ilalim. So dadako na tayo dun sa itaas, sa The Mansion. So ang view dito napakaganda mga ka-treasure hunter. So hindi alam ng karamihang tao na napakalawak ang sekreto dito sa ilalim. Kung saan nakuha, hindi pa ito nakuha. Napakahirap po itong kunin. Buwis buhay po ang magtuklas ng sekreto sa ginawa po ng mga Amerikano at Hapon. So, hindi lang naman Hapon ang nag-iwan dito, pati Amerikano, sapagkat yung nagbigay sa atin ng impormasyon tungkol dito sa nakatago ay isang Amerikano na matanda. So kaya tayo nagkaroon ng idea na ginawang marker itong The Mansion, sapagkat yung Amerikanong matanda ay nagsabi sa atin na yung mansion, yung harap mismo, yung gate, ay marka ng treasure na pinagbaunan ng mga Amerikano. So Amerikano yung nagsabi sa atin, at ang treasure daw dyan ay gold coins. Sa amin niya mga ka-treasure hunter. So hindi naman natin pwedeng hukayin yan, i-vlog lang natin. So nandito tayo sa taas mga ka-treasure hunter, napakataas. Ang hirap. So wow view talaga itong lugar po ng Baguio. The best. So nandito tayo ngayon sa tuktok ng defense ng United States of America. So ito talaga yung pinaka kampo ng United States. Sa ilalim nitong The Mansion ay maraming tunnel, yung ginawa ng mga sundalong Amerikano noon noong unang panahon. So marami pang hindi nakakaalam na maraming sikreto dito sa taas ng The Mansion. So kung makita ninyo ito ay antique na octagon ito. Yan ay octagon. So may mga secrets din dito sa octagon na to, sapagkat ito ay pasyalan at isa sa beautiful places dito po sa The Mansion. Views. So hindi naman natin pwedeng galawin kung ano natin makikita, hanggang tingin na lang tayo mga ka-treasure hunter. So punta tayo dun sa harap ng The Mansion. Ito po yung harap ng octagon na yan. Ito ay luma, so maaaring may mga sikreto dyan sa ilalim o sa mga structure. Yan ay mga old na buildings na ginawa po ng Amerikano. So maaaring nilagyan ng sikreto ng mga Hapon nung na-take over nila, pero wala namang gagalaw dyan. So sa harap niyan, yan yung The Mansion. The Mansion yan mga ka-treasure hunter. Kung nakita ninyo yung harap niyan, yung may gate, yan yung sinabi sa atin ng Amerikano. Nasa ilalim niyan may sikreto, at diyan nakabaon yung mga tuni-tuniladang mga gold coins, sabi daw niya mga ka-treasure hunter. Kung totoo man yan, ay ang makakakuha niyan ay government pa rin mga ka-treasure hunter, sapagkat di pwedeng galawin ng mga ordinaryong tao yan kagaya sa atin. So hanggang vlog na lang tayo. So puntahan natin yan, yung sinabi sa atin ng Amerikanong sundalo na maaring wala na ngayon. Sa nakausap ko yun 2005 pa. So ibig sabihin maaring wala na yun, Amerikano na yun, at nag-iwan sa atin ng mensahe. So
i-vlog natin. Hindi kayo at puntahan natin yan. So bago tayo makakarating dyan, may lawa dito sa gitna. Ayan, yung lawa, maraming isda. Pansinin niyo yung isda, oh. Ang lalaki. Ayan. So walang nanguhuli dyan, bawal eh. Ito may goldfish pa na malaki, oh. Beautiful. So yan yung gate ng The Mansion. Papunta na tayo sa gate ng The Mansion. Yung The Mansion is full of secrets. One of the most beautiful places in the Philippines. So yung The Mansion na yan, ginawa po yan ni William Forbes. Isa pong opisyal ng mga Amerikano at ginawang bakasyonan po ng mga Amerikano yung The Mansion na yan. 1908 po ginawa ang The Mansion sa pamumuno ni William Forbes, sa pong opisyal ng mga Amerikano. So dyan po ang unang Asian Summit, mga ka-treasure hunter. Mga meeting po sa Asia. Kilala po ang The Mansion bilang isa po sa kauna-unahang lugar na nag-meeting ang Asia Pacific. Dito po ginaganap ang meeting noong unang panahon ng mga Asian countries. So, nandito na po tayo sa dulo po ng The Mansion. Ito po yung pinakadulo. Yan po yung gate. Isa po sa nakakasang ng tanaw yung The Mansion. Ganda siya. Beautiful. So ito po yung sinabi sa atin. Yan, marka po yan, mga ka-treasure hunter. At yung mismong gate na yan, sa ilalim yan, nandyan yung sekreto. So napakautak ang pagkagawa po pa talaga yung mga ka-treasure hunter. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa panonood sa ating videos. Thank you very much for watching.